Hi there! Ang saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta, dami-dami, libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? Wala po. So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Oh, Tama, di ba? Filipino nga. Support the support Filipino. natin. Yes. Thank you! Thank you, MX3! Mga pangga, paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang Believable Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. MX3 Stories, mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay, Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. at tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! MX3 Stories. Kwento Buhay, at tagumpay inspirasyon sa bawat kwento. MX3 Stories. Mga bangga, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. At syempre, ito na mga bangga, welcome po sa MX3 Stories. Hatid sa atin ng MX3. Dito ako, Billy. Ayan. Ako, actually, mga pangga, marami tayong tutunghayan ngayon, partner, na kakaiba na namang kwento. And sana marami kayong matutunan, mga pangga. And eto nga, pinapangako naman namin sa inyo lagi na, alam mo yon, kumbaga, mararamdaman nyo talaga dito yung totoong buhay, yung totoong pangyayari. Kumbaga, hindi ito yung tipong meron lang tayong mapanood, partner. Totoo, na totoo. basta lang nag-trending, ganyan, hindi. Kwento talaga to ng totoong buhay, di ba? So sana maraming makarelate. Yan. Kaya Yan sa ang mga ano bangga po natin, partner, ito, tutukan nyo to ha. Dahil ito, ibibigay na natin. Pero bago lahat, partner, kikilalanin natin siya. Ayan, Eto na, perfect. simulan natin ngayon. Simula at pangarap. Mga bangga, lumaki sa Sukat, Parañaque at Kalaunan ay lumipat sa Cavite. Sa pamilyang kapos at laging problemado sa pera. Bata pa lang, mulat na sa realidad. Utang, hirap, at pagsusumikap ng magulang. Kaya maaga ring nabuo ang pangarap. Yumaman at hindi na muling maranasan ang kakulangan. Sa murang edad, natutong dumiskarte. Mula sa pagbebenta ng CD, text, hanggang pakikipaglaro para kumita. Pagsubok at pagbangon. Hindi naging madali ang daan. Ilang taon ang nasayang sa maling desisyon. Stock trading na walang kinita. At NFT na akala'y solusyon pero nauwi sa wala. Dumating sa puntong napag-iwanan na ng buhay. Ngunit imbis na sumuko, pinili niyang magpakumbaba. Nagtrabaho, nag-ipon at nag-focus. Hanggang sa sumugal sa negosyo at doon nagsimulang magbago ang lahat. Gabay at pundasyon.
Ngayon, may mga negosyong unti-unting lumalago at isang boses online na nagbibigay inspirasyon sa libo-libo. Hindi pa man naaabot ang pangarap na yaman, malinaw na ang direksyon at mas maayos na ang buhay. Ipinagmamalaki niyang hindi lang ang progreso kundi ang diskarte, tiyaga at paniniwalang ang kahirapan ay hindi hadlang, kundi simula ng mas malaking tagumpay. Sandigang banal na salita. Be strong and courageous, for the Lord your God will be with you wherever you go. Mga bangga, eto na, partner ha. Sa hirap na walang pahinga, diskarte ang nagdala ng ginhawa. Mga kasama natin ngayon, si Mark Mercado, mga bangga. Good afternoon, good afternoon. Hi, Mark, Mark! Good afternoon po. Ayan, ako kumusta partner. ka? Okay lang naman. Welcome to the show at medyo maaga ngayon si Mark. Oo. Kasi medyo malayo yung lugar niya. Saan ka ba galing? Galing po ako sa Cavite. Oh, Cavite? diba? Saan sa Cavite? Sa Litran, Dasma. Ako, ang layo nga, partner, no? Buti hindi tayo na traffic. Oo nga Oh, po, sinadya kong agahan para sayang na may opportunity kung malilate ako, di ba? correct, Ayun, correct, totoo. correct. Iba aurahan ni Mark eh, Oo. no? Pagpasok pa lang ni Mark, eh, sabi ko, ay, si Mark. Si Mark. Si Mark. Tahimik lang. Ay, Pero tahimik tatanungin lang. natin, Mark, ilan taon ka na ba? 26 po. 26, Diba, napakabata, bata, no? partner? Kilalanin natin, partner. Alamin natin ang pagkabata niya. Kamusta ka nung bata ka? Okay lang naman po. Gaya ng ibang bata, may experience din ng medyo challenge, Mhm. financially challenged. Mhm. Yun nga, gaya po nung nabanggit sa intro kanina, Mhm. normal sa amin yung parang isa kami malaking pamilya kasi Mm. nag-share sa isang bahay, kasama ko yung mga lolo't lola. Ilan kayo magkakapatid? 3 lang kami, pero sa isang bahay po, pinagkasya lahat. Oh, Para sino panganay? Ako po yung panganay. Oh, naku. So, Malaking ano yan. to, kumbaga extended Oo. family. Mga Extended. tito, tita, nandun. Tita, nandun. Mga pinsan, magkakasama. Oo. kami. Parang isang compound na, no? Isang siksikan. Pero sa ganun. isang Pero sa bahay. siksikan, no? Oo. So, lahat po ng sulok, may natutulog. So, Mm-mm. pag nagising isa, gising yung lahat. Ayun. Tapos, yun. Paano sa kainan? Paano yung sistema Sabay-sabay ninyo? din. Kapag Sabay-sabay kakain? din. Kasi pag nahuli ka, wala ka Tapos ng ang ulam. Yun ang mahirap doon, no? Kasi syempre, partner, kunwari, isang isda o kaya Mm-mm. tilapia yan. Mm-mm. No? Kailangan sabay-sabay para hati-hati. Kulang na lang, Correct. iro-ruler pa yan, di ba? Totoo yan. Pero paano mo nasabi na problemado ka sa pera? Mm. Ano ba ang trabaho ng magulang mo? Yung tatay ko po seaman. Mhm. Tapos yung nanay ko housewife. Okay. Tapos yung nanay ko kasi noon, rumarakit-rakit, mga nagbebenta ng mga unan, yung mga bra at panty. Mm-mm. So, ayun. Pero matagal nang tumigil yung nanay ko sa ganun eh. Mhm. So, medyo financially challenged kasi hindi nawawala yung problema sa tuition fee, Mm. sa pangkain araw-araw. Tapos, medyo marami ring experiences at medyo nakakaano kasi every time na merong exam, isa ka dun sa mga sa hindi makapag-exam kasi may balance ka. Mm-mm. So, ang ending, kailangan magpunta ng magulang mo, makiusap, parang May promissory Oo, note. may promissory ganyan. note. Hanggang college, ganun. So, yun. Yun yung medyo, yung experience na medyo hirap. Pero partner, nabasa ko rin na Mm. nagtitinda ka rin na, syempre bata. So Madiskarte CD, na. Oo. text, ay yung uso pa nun, Yung text text, ito yung partner. yung nilalaro sa kalsada, di ba? Isa, dalawa, yeah. tatlo, chat, Mga ganyan. paramihin yan. Oh, yung Oo. mga Dinadangkal-dangkal. Oo, bibenta mo yan. Mm-mm. So ito, ginagawa mo talaga yan. Nagbebenta ka. Elementary po, ginawa ko yun. Naalala ko, parang grade 5 or grade 6 ako. Meron kasi akong kaibigan nun. Mm. Sure ako maaalala niya to. Mm. Mahilig siya sa Bee Gees na kanta. Okay. Kami, may computer kami sa bahay. Oo. Share-share kami. Mm. Bumibili lang ako sa isang shop ng CD noon, binoburn ko doon yung, ewan ko kung natandaan nyo po yun, nagbe-burn Oo, kayo. okay. Pa-burn po. Alam mo, diskarte ko rin noon yan. Oh, tapos ibebenta mo lahat ng mga Ibebenta. playlist yan eh, di ba? Lahat ng mga magaganda, walang tapon dun eh. Oo. Parang sa isang CD, parang 12 lang yata yung pwede Oo, mong ilagay. oo. So, yun yung pinagkakitaan ko noon. Nagbebenta rin ako ng Pogs, pero pinagbawalan ako kasi bawal pala sa school yun. Sa murang edad, ilang taong ka nun? Hindi ko po matandaan pero siguro 10, Elementary 11, o 10 mga to ganun. 13 years old, ganun. Pero sa edad mong yun, anong nasa isip mo? Parang trip mo lang to, pangbili ba ng, kunwari, meron kang gustong O laruan? pambaon? Pang-computer ba to? Sa akin, pang-computer, pero mahilig kasi ako magtabi ng pera. Gusto ko na dahil nga medyo challenge kami financially.
kampante ako na na meron akong naitabi dun sa cabinet ko. Oo. Mm. So, isa pa yung nakikipaglaban ako sa matatanda ng shooting sa basketball court. May pustahan yan eh. Pustahan, 5-5. Tapos, Oo. medyo shooter. So madalas kasi ka na matangkad nanalo. siya eh. Nanalo. Ayun, naiipon ko dun sa cabinet ko. Kaso pagising ko, nakuha na pala ng nanay ko. Ayun lang. Eto na partner, no, nung ikaw nagbinata na, ilang taon ka ba nito nung meron ka ng mga stock trading na Oo. ginagawa? Ayun, college naman ako nito. College nung na stock nito. trading. Na-open ako dun sa idea na yun kasi may nakita akong kaibigan ko, teammate ko rin sa basketball. Mm. Sabi niya, kumita daw siya ng ganitong amount sa stocks. Tapos, dun nag-spark yung interest ko. Parang medyo nawala yung focus ko sa studies noon. Mm. Pumapasok na lang ako para lang pumasa. Tapos, ayun, parang 4 to 5 years yata ako nagsayang ng oras doon. Yung stock trading kasi, partner Sheena at Mark, no? Ano siya, di ba dapat meron kang pondo, meron kang pera dyan Mm. na ilalaan. Saan ka kumuha nun? Yun nga yung medyo mahirap kasi nangutang ako para meron akong pang-trade. Ang promise ko nun sa mga hiniraman ko, Mga kaibigan mo ba hinirama mo? O una yung kamag-anak? tita ko, Okay. parang nasa 50,000 pesos or 25,000 Okay. pesos. Mm-mm. Wala po akong trabaho nun. Oo. Ang sabi ko, after 1 year, Mm-mm. fixed return, parang 10%. Mm. So, ginagawa ko ng paraan. Kung kumita ng 10%, di bayad na siya. Yung sobra doon, sa akin China. mapupunta. Mm-mm. For 4 to 5 years, wala nangyari. Dumating pa yung point na meron akong kaibigan na pinahiram ako ng malaking amount, 6 digits. Mm-mm. Yun, lakas ng loob kasi kala ko marunong ako eh. Oo, Matagal oo. ko nang ginagawa eh. Mm-mm. Doon ako medyo isa sa parang lowest point ng buhay ko kasi hindi ako graduate ng college. Oo. Tapos Napag-iwanan. napag-iwanan Oo, ako. oo. Tapos yung portfolio na yun, yung fund, Mm-mm. down ng 6 digits. Nak- Aray ko. So hindi ko alam kung paano ko babawiin. Pero thankfully naman, may period na kumita ako, Mm. nabayaran ko lahat, tas hindi ko na inulit. Kasi ang pagkakailam ko, tututukan mo yan eh. Di ba? Mm. Iba kasi ang stock trading sa NFT. Mm. Yung NFT, di ba, parang may mga games pa yata doon, di ba? noon. Na kalakasan kasi that time, naalala ko yon before. So, yung time na yon, syempre nanghiram ka, nangutang ka. Yung, paano, alam ba to ng magulang mo? Alam ba to ng kapatid mo? Alam ng magulang ko na nanghiram ako ng malaking pera pero hindi ako sure kung alam nila kung gaano kalaki. So, hindi mo Okay. sinabi sa kanila? Hindi ko. Okay. Alam lang nila na nanghiram ako. Pero, yun nga, pinagkatiwalaan ako nung kaibigan ko. Thankfully, naibalik ko naman. Tas may sobra ako. Naging sobrang traumatic sa akin yung experience kasi mahirap eh. Oo. Paano ko kikitain yan? Oo. Wala naman akong trabaho. So, binalik ko lahat. Nandun yung kasama yung interest. Tumupad ako sa usapan namin. Doon ako nag-transition sa NFTs. Yung Axie. Kung Ay, yung, Okay, nabutan ito na yung natin nilalaro eh. pa, Oo. di ba, sa cellphone? Oo, yun yung yun yung akala ko, doon ako yayaman kasi Mm-mm. na-experience kong kumita ng 6 digits Oo, naman doon oo, per totoo. month. Malaki din, ah. Mm. Kaso ano rin, hindi rin biro kasi yan, di ba? Ano yan, tutukan yan eh. Kumbaga parang nakafocus ka rin sa game, Mm. di ba? Tapos, maghihintay ko kung kailang mataas ang palitan. May mga scholar pa. Scholar, oo. Yung So, sa- ito pera mo mismo. Eto, yun na yung kinita ko doon sa pera ko na mismo to, wala pa rin akong trabaho. Tapos nag-scale yun na nag-scale, sabi ko, dapat kahit anong presyo nito, Mm. maka 6 digits ako kasi di ba, titsempa mo yung benta. Oo. Wala akong pake, basta kumita Basta yun ako yung 6 goal mo, digits. oo. So nagparami ako nung nagparami ng team. Doon ko na-experience na mag-manage ng tao kasi umabot kami ng 30 eh. Ang dami rin. So nanay, tatay ko nag-aksi, pinsan ko, mga kapatid ko nag-aksi. Oo. Yung pang grocery namin, doon ang gagaling. Mm. Ako, wala akong nakukuha kasi focus nga ako dun sa pag-scale, kunyari, nung Ah. aksi na yun. Yun, eventually, napunta rin sa wala. Wala rin ako nakobra. Ano na ang laman ng panalangin mo nung mga moment na yan? Na syempre, parang feeling mo lahat ng ginagawa mo sa umpisa, okay. Pero kinahulihan, walang nangyayari. Ulit ka na naman uli. Eto na yung feeling ko, ito na rin yung lowest point ng kanina, lowest point. Ito, lowest point. Ito talaga, yung Ito- pinaka Ito yung malala. dulo na Ito yung talaga. malala. Oo, ito Kasi malala. babalik tayo dun sa wala na naman akong trabaho. Pandemic na to. Yung mga Mm. kaibigan ko, mga college friends ko,
okay na sa mga career nila, may Mm. iba na nagiging manager na. Mm. Tas ako, tambay pa rin sa bahay, tagalabas ng aso, tapos hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Mm. Wala akong pinagkakitaan. Yun, medyo parang napa-question ako kung ano ba talaga. Kasi goal ko kumita ng pera eh. Mm. Ako tong business mindset pero ba't parang wala pa akong nararating sa amin. Parang palamunin pa rin ako sa bahay kasi ganun lumalabas eh. Mm. Yun, ang nangyari, parang hindi ako pumayag. Gusto ko pa rin yung 6 digits pa rin monthly. So, medyo binabaan ko yung ego ko, parang inaccept ko na, ayun, wala. Back to zero ako. Yung goal ko na hindi magtrabaho sa corporate, hindi ko nagawa. Mm. May goal ako nun na parang 23, dapat maging milyonaryo ako. Mm. Pero yun, hindi ko nagawa. Akala ko sa Axie magiging milyonaryo. Pero Mark, may tanong ako sa'yo. Sa mga pangarap mo, no, di ba, syempre gusto mo yumaman, marami kang pera. Yung time na naiisip mo yan, gaano ka kalapit sa Panginoon? Ikaw ba, nagdadasal ka ba? Na syempre, di ba, saka kumukuha ng lakas ng loob. Ako, minado ako nung time na yun. Tahimik lang ako, pero pag wala ka ng nung hindi ko na alam kung kanino lalapit, parang ako, minado ako, dun lang ako lumalapit sa kanya pag nagdadasal ako. Mm. Kapag hindi ko na alam kung anong gagawin, or kapag na-experience ko yung parang pagkalugmok ba yun? Naisipan mo rin ba na dumating pa sa point na gusto mo na sumuko? Na parang sa lahat ng mga ginagawa kong sakripisyo, parang wala nangyayari. Thankfully, hindi naman. Yung kung pagsuko na yun, yung parang worst case scenario yung sinasabi niyo. Ano, I mean, yung parang wala namang mangyayari sa buhay ko, ganito lang ako siguro, ganyan. Hindi naman. Ayun yung maganda sa akin. Parang parang sobrang down ko nung time na yun. Pero buhay pa rin sa loob ko na hindi pwedeng sumuko ako kasi ito yung, hindi lang naman kasi para sa akin eh. Ano nagpapalakas ng loob mo para kayanin yan? Magulang ko. Gusto ko, ayun talaga hanggang ngayon. Number 1. Gusto ko maging proud yung magulang ko, yung pamilya ko, yung mga tao sa paligid ko. Yun yung pinaka naging source ko talaga ng lakas or lakas ng loob. Kailan nagsimula na, tipong naisip mo na, diba, ngayon nagsasalita ka na, nagtotok ka na, online, Nagba-vlog. nagva-vlog. Content creator? Oo, kailan mo naisip na, parang gawin ko maging inspirasyon naman tong ginagawa ko para sa iba, para makatulong naman ako sa iba. Ayun, after nung Axie na yun, yun nga, nag-decide ako magtrabaho. Parang 3 years din yung span kasi na yun eh. Nagtrabaho ako, corporate, tapos sinabayan ko ng freelance kasi sabi ko, hindi ako magiging kontento sa ganitong sahod lang kasi walang yumayaman sa ganito. Hindi ako Grind na grind ka Yeah. talaga. parang 3 years ako walang tulog. Oo. Hindi talaga ako lumalabas, wala akong binibiling kahit ano. Gusto ko tumaba yung wallet ko, yung lumaki laman ng bank account ko. Tapos, yun nga, eventually, nakaipon ako na-late ako dun sa goal ko na 1 million by 23. Actually, hindi ko na-reach yun kasi pinang-invest ko na agad sa negosyo. Tapos, yun, nakapag-invest ako sa computer shop, PNX Esports Hub. Tapos, eventually, sabi ko, gusto ko rin ang sarili kong negosyo. Pero, aware din kasi ako nung time na yun na gusto kong i-document yung journey ko. Nagsimula hanggang sa kung sakali man lumago, at least may mapapanood ako. Documented yung buong journey. Tapos, sabi ko, ano rin yun eh, parang advantage din kasi makikita nila ito yung owner ng negosyo. Sineshare yung mga lessons, pinapakita kung ano yung buong journey niya. Marami kasing ngayon eh, marami kasing fake na successful na Gusto ko ipakita na totoo, na Raw talaga, Oo. na ito yun, dito Legit. ako. Totoo. Oo. eto, tables and chairs, nagkaroon ng umokay yung buhay kahit papaano, di ba? So, yun yung nag-trigger sa akin. Tsaka, yun na rin kasi yung modern way ng pag-market ng business eh. So, maraming factors kung ba't ko siya tinuloy. Alam mo, partner, no, dito sa istorya ni Mark, no, parang makikita mo na kahit gaano tayo ka, push, meron talaga eh, kumbaga medyo kahit papaano, tatapiking ka rin ni Lord eh, no, na, sandali lang. Totoo. Ano muna, kailangan mo pa rin ako, di ba? Kasi tayo, ang mga tao naman, ang mga Pinoy naman, lahat
gusto naman yumaman. Doon tayo nakafocus. Pero teka lang, kailangan natin kakampi. Hingi tayo ng lakas sa loob. Pero sa lahat na naranasan mo, ang pagkabata, di ba, naging namulat ka na kagad sa pagdiskarte sa buhay, nagtitinda ka ng text, di ba? Hanggang ngayon, nagbibusiness ka. Ano natutunan mo sa buhay mo? Etong mga dumaan sa yung mga struggles at nakasurvive ka. Eto, sa buhay ko tsaka sa buhay ng pamilya ko, kahit gaano kahirap, kasi hindi lang naman ako yung naka-experience ng hirap eh. Na-witness ko sa magulang ko, sa extended family nga. Hindi naman din kami pinabayaan talaga. Ma-experience namin yung hirap, pero eventually, umu-okay din. So parang, in a way, medyo nagiging kampante kasi alam mong may nakaalalay. Mahirap ngayon pero malalagpasan din. Ganun. Parang doon ko na-realize na-realize lahat ng buong pamilya namin na laging merong nakaalalay. Ang ganda, no? Parang related talaga rin dun sa kaninang sandigang banal na salita, partner, na be strong and courageous, for the Lord your God will be with you wherever you go. Na totoo nga naman, kahit anong mangyari, instrumento rin yung pamilya mo eh, tsaka yung taong nakapaligid sa'yo na may nag-aalalay. Diba? Tsaka natutunan ko sa pinagdaanan mo, yung lakas ng loob. Sa murang edad. Diba? Yes! Sa ilang taon yan? 26? 26. Yung that time, ilang taon ka pala. Yung iba, nagdodota lang eh. Oo. Diba? Yun yung maganda doon, partner. Katulad nga nung sinabi niya na hindi siya nagpahinga 3 years, Galing. no? Na dire-diretso lang, partner. Kumbaga, magsakripisyo ka na ngayon at i-enjoy mo na yung fruits buhay. ng labor mo. Ay, yung mga Gen Z, ha? Mga Gen Z, maayos kayo. Nako, ayan. Oh, Makaka-relate makinig kayo. sila ngayon. Pero yun nga lang, syempre, pagdating sa negosyo, sugal yan. Kaya dapat dito itinututukan mo. At syempre, ang lakas ng loob natin kinukuha natin sa ating Panginoon. Totoo. Di ba nandyan? Kumbaga, sandigan natin yan eh. Yes. Hindi lang puro tayo umihingi ng sana dumami yung customer, sana True. Hindi, magpasalamat. Kasi binigyan ka ng lakas. No? At syempre, ang isipan mo puno-puno ng di ba, diskarte Oo. na binigay sa'yo. Ano na lang yung masasabi mo sa mga kabataan na katulad mo, na gusto sanang magsimula pero hindi pa, parang napanghihinaan ng loob? Natakot. Yes. Ano yung masasabi mo sa kanila? Ayun, siguro ito living proof ako. Hindi ko naman sinasabi na na successful na, pero merong progress kapag tinapangan mo lang tsaka nilakasan mo lang yung loob mo. So, lahat naman merong risk eh. Walang perfect time. 'Di ba? Crisis ngayon. Yes. Totoo yan. So, maraming natatakot sa mga vlogs ko. Maraming nagsasabi, gusto ko sana simulan pero natatakot ako, ganito, ganyan. Natatakot ako umalis sa trabaho. Wala namang perfect time. So, yun lang. Parang decide, lakasan yung loob, tapos accept lang kung ano yung magiging outcome. Kasi, yun nga, meron naman lagi nakagabay. Magiging okay naman lagi. Yun. Diba? Very, kumbaga yung assurance sa'yo na magiging okay naman lagi. Ikaw ba single pa? May girlfriend. May girlfriend. Ayan. Pero girlfriend, di ba, importante, may savings ka. Oo. May business. Di ba? Ganyan ang mindset, Dapat partner. ganyan. Diba? Ganyan talaga. Sa mga kabataan na nanonood sa atin. Siyempre, sa mga magulang, Yes. hindi matututo ang mga bata, yung mga anak natin, kung hindi rin tinututukan ng magulang. Huwag niyong konsintihin. Kaya, Di ba? ano yung mensahe Advice mo sa lahat ng mga tumulong sa'yo, sa family mo, and yung mga kasama mo nun sa bahay? yan, oo. Kasi di ba buong pamilya Oo. sila nandun? So, paano ngayon? Ano ngayon ang Ayan. setup nyo ngayon? Ngayon, ang setup, ang goal ko, unti-unti ko silang ma-hire eh. Oh. So, yung mga ina-hire ko din dito sa business, yung tito ko, naging driver namin. Pamilya din, Oo, di ba? yung kapag kailangan namin ng tao, pinsan, yung mga tito, tita, sige, game. Tara, ano tayo? Yun yung maganda. Mas maganda. Oo. Kahit papaano, nakakapag-provide ng opportunities. So, Correct. ayun. Ayan. Ano masasabi mo sa kanila? Nanonood sila ngayon. Ayan. Uy, thank you sa mga, lalo sa pamilya ko, sa magulang ko, sa lahat ng tito, tita, lolo't lola na sumusuporta kasi grabe rin talaga suporta nila. May mararamdaman mo talaga na nakagabay din na parang lahat din ang kaya nilang ibigay na tulong, binibigay din nila. Lalo dito sa nakikita na social media. Tsaka nakakatuwa kasi lahat sila proud. Mga kaibigan ko, lalo dyan sa mga kaibigan ko. Yun,
hindi ako nakakaramdam ng parang alam mo yung parang negative na ano kasi Mm. naiinggit. Natutuwa sila para sa akin kasi alam ko lalo na yung mga close friends ko, mga pamilya ko, alam din nila kung ano yung pinagdaanan namin. Yan ang maganda, walang inggitan. Yan, totoo. Sa pamilya kasi nagkakaroon ng inggitan. Totoo. Dapat ngayon, di ba, support tayo sa pamilya natin kasi may umaangat. Paangat. Oo, paangat. Hindi yung pahila, Hindi no? may nakita kang umaangat, ihilahin mo pababa. Correct. Hindi ba naman, sorry. Hindi ka talaga magagalit. Oo. Hindi, yun kasi yung maganda partner na alam ng mga kasama mo na para, kumbaga, magtutulungan kayong Oo. lahat eh. Mm-mm. And tsaka maganda yung pagiging humble niya, Yan. di ba? Halatang-halata sa kanya. Tsaka Oo. sa murang edad, believe kami sa'yo, Mark, no? Okay. Talaga namang yung mindset niya, Yes. di ba? May ano na eh, may iniisip niya na eh for the future eh. Mm-mm. Di ba? Lalo na ngayong crisis ngayon eh. Walang pag-aalinlangan, Walang partner pag-aalinlangan. na. Hindi, kaya malalagpasan Tuloy ang to. laban. Diba? Okay. At dahil dyan, tanggapin mo ang paghanga at pagkilala kay Mark Mercado para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang MX3 Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheena. Ayan, Ayan. Mark. Para sa ito ha. Maraming Thank you po. salamat sa Maraming pagbahagi ng Okay. iyong kwento. Naku, eto na partner. Meron pa. Ito pa, Mark, na syempre, hindi mawawala ang MX3 para sa ito, Mark. Dito Thank ako, you. believe. Ayan. Mark, baka may gusto kang pasalamatan. Ito na. Yes. Ang, syempre, yung Facebook page mo at yung negosyo mo kung ano meron. Pasalamat mo na. Ayun, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa negosyo ko, sa Events Rental Hub, sa 8 Jars Photo Booth, sa PNX Esports Hub. Tsaka salamat din sa mga nanonood dito sa page ko. Kung gusto nyong i-check or i-follow yung storya ng yung buong journey ko sa pagnenegosyo, i-follow nyo lang ako sa Facebook page ko and TikTok or Instagram, Kwento ni Long. So alam nyo na yan, maraming salamat sa inyo. Salamat sa pagsuporta. Yun. Yes, ang dami mong negosyo, Oo. Tsaka may mga ibang bangga natin na kilalang kilala si Mark, no? Oh, 'di ba? Sabi ko sa'yo, si Mark hindi tahimik 'yan. Oo. Businessman 'yan. Nagets ba ni Mark yung joke na Oo, yun? hindi, alam niya. Gusto ko yung tinanong ko talaga. Okay, maraming salamat sa iyo, Mark, at Thank pagpatuloy you, mo pa Mark. yan. Maraming Good luck, salamat. good luck, Ako, good luck. sana sa mga kabataan natin ay marami pong na-inspire ngayong Yes, araw na ito. totoo yan. Ha? At abangan nyo ulit, mga pangga, sa susunod na Webes. Panibagong storya na naman talaga ang ating kwento ng inspirasyon na hatid sa atin ng MX3. Dito ako, Believe. Ayan. Siyempre sa programang ito, walang format. Oo, walang format talaga yung success. Walang formula Kanya-kanyang diskarte. at kanya-kanyang tirada. Muli po ako po inyong Jimbo Labog na Jimbo Liz's TJ na pogi. Ako po si Jimbo. Wow, may pogi talaga, Jimbo. At ako naman ang nag-iisang pabebot na si Sheena. At ito po ang 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo, Energy. energy!